Maghanda tayo ngayon mga idol, hindi lang bigas, hindi lang solar, hindi lang flashlight. Kung sino man po ang makapanood ngayon, hindi natin alam ang bukas o ang hinaharap, kung ano ang mangyayari. Dahil sa nakita ng ating kaibigan ngayon na impormasyon, napasugod po siya agad dito sa bahay natin para ipaabot at ituro kung ano ang paraan natin na gawin para tayo ay makapanatili na kalmado lagi kung ano man po ang mawawala dito sa mga kinakailanganin po natin lagi dito sa bahay natin mga idol. Tandaan po ninyo, oo, yung kuryente mga idol, posible talagang mawala yan. Tulad ngayon may nagbalita 23 days mawawala na daw ang mga ginagamit nating butin at kung ano mga price gas, no? Price gas kana mga idol, tandaan po niyo mawawala yan dahil unti-unting magkakatotoo na ang mga hinuhulaan ng ating kaibigan. Kaya lang nakakabahala dito ang mga tao na walang sapat na pira, kaibigan. Oo, sinabi nila niyo mga idol, maghanda tayo, mag-impok ng mga pagkain sa bahay. Kung mayroon tayong mga bata dyan na maliit, magbili ng maraming gamot para sa bata, mga damit. Kailangan mga idol na paghandaan po natin itong nangyayari at mangyayari dahil si kaibigan mismo ngayon ang nakakita na ito ngayon ang susunod na magaganap. Mga idol, tandaan ninyo, huwag kayong magpanik, maging kalmado tayo. Kung ano man po ang mawawalang mga internet connection, supply ng kuryente, kung ano-ano ang mawawala, maghanap ng pamamaraan. Kaya sa ngayon, ituturo ng ating kaibigan kung ano po ang dapat na hindi mawala dito sa bahay natin. Oh, sabi ni Linyo, kung sino ang mayroon pong mga sapat na pira, damihan na ninyo magbili ng bigas at flashlight, gamot, at saka solar. Yung hindi ginagamit ba sa kuryente, hindi ang mga kagamitan natin na umaasa lang sa kuryente, sa supply ng kuryente, kundi ang sarili po natin na pamamaraan ngayon ang gagawin natin. Hindi tayo pwedeng umasa ngayon sa kuryente. Hindi natin alam kung kailan ito mawawala. Ito po ngayon ang paghandaan natin mga idol. Unang-una yung pagkain, tubig. Yung tubig talaga ang pinaka importante. Kung sino ang makapanood ngayon, maggawa kayo ng deep well. Kung wala kayong kaya magpinansaan ng deep well, kanang bomba, maghukay kayo ng lupa. Kasi pag makatinpit na kayo, mayroon na pong tubig yan sa ilalim. Pwede na kayong magtimba. Kasi mga idol, nakita ninyo, ang maapektuhan talaga dito yung nasa city. Dahil pag nawala po yung price gas, butin, ano ang kanilang iluluto? Yun po ang gusto kong malaman. Kaya kung mayroon man kayong pira ngayon na naitago dyan, bumili kayo ng lupa sa bukid, bundok, kahit maliit lang, mura lang yan. Mayroon pong tag 10, mayroon pong tag 20 ki. Yun po. Tama si kaibigan. Hindi ito intensyon namin na manakot. Ang sa amin, makapaghanda kayo dahil nakikita ng ating kaibigan na ito po ang mangyayari sa hinaharap. Hindi natin alam ang kinabukasan natin, kung ano ang bukas na mangyayari. Baka biglaan na lang na maganap ang digmaang pandaigdig. Alam po ninyo mga idol, swerte ang nasa bundok dahil kapag nawala ang mga ganyan, yung mga butin, no, na umaasa sa kuryente, wala. Swerte ang nasa bundok dahil po ang mga kahoy
pwedeng panggatong. Kaya sinabi po ng ating kaibigan, huwag kayo mawalan ng mga lighter, flashlight, damit, tubig, pagkain. Kasi ito na mga idol ha, kung makasagupa tayo dito ng digmaan, hindi alam ng taga-syudad na sila pala ang nakakaawa dito sa huli. Yun po, sinabi po. Oo, sinabi ni kaibigan ito ngayon mga idol, dahil po unti-unti nang nagbabago. Marami na silang nakikitang hindi maganda ngayon na plano ng mga demonyong mga leader sa mundo. Sila talaga ang gumagawa po ng kasamaan. Sila po ang mga leader na pinapasukan ng dyablo. Kaya sa lahat po ng makapanood sa aming video, kung naniniwala kayo nito mga idol na mangyayari talaga sa hinaharap o bukas, hindi natin alam kung kailan ito mangyayari. Basta ang maganda, paghandaan natin, dahil sinabi ng ating kaibigan, malapit na. Ibig sabihin nito, delikado. Sa lahat po na makapanood sa ating video, paki-report kay Ghost Hunter 88 Pals mga idol. Maraming salamat. Guys, hindi po namin ito gusto na ito po ang aming ipaabot. Silid nyo po ang nakakita sa mangyayari. Talagang nakikita niya kung ano po ang mararanasan natin. Kaya ipinapaabot po namin ito para yung nasa city makabili ng lupa. Pinakauna ang siyudad ng Maynila na makasagupa ng malagim, mapait na karanasan. Kaya kung sino man ang nasa Manila na makapanood sa atin, kung mayroon kayong mga lupa sa bundok, yun po sinabi ko lagi, taniman ninyo ng mga kabuting kahoy, saging, yung ubi, lahat, karlang, yung gabi ba, yun, maganda yan. Kasi hindi po natin alam kung kailan darating itong haharapin natin malagim.